You did that for real, huh? My man. Hi guys, this is the first podcast about the walks of a man. It's your boy Miko J. At nandito kami sa airport, pabalik kami sa Philippines. Philippines. I'm here with my big bro. We're just maximizing the moment and naisip namin mag-podcast na eventually baka makatulong din sa inyo at makapag-inspire sa inyo. Big bro, may tanong dito, no? Can you share a specific moment when you felt it was time to step into manhood and take on more responsibility? At ano yun? Ayan. Sa akin, yung pinaka-turning point ko was nung nabuntis ko yung girlfriend ko, si Isa. Kasi from there, dapat ka ako, sa 9 months na yon meron na akong pondo na at least savings kahit pa paano mapangbayad man lang sa labor. Kumbaga, mga 200k. Kasi sabihin na natin na lagi ako nag-iisip kasi na worst to worst is ECS nga siya. So 150 mga ganun kasi range ng nun eh. Although meron naman siyang makukuhang benefits, pero mas sa akin kasi mas safe ako na may ganun akong cash. So from there, unti-unti. Pero yung process kasi na yon na habang iniipon ko yung pera ko, alam mo naman yun, di ba? Kasi umpisa nung nalaman nyo, sinabi ko na kay daddy na buntis na si Isa, I need to step out of the house. I need to make my own life. So from there, it was a process na hindi ako handa, hindi ko rin napaghandaan, honestly. Pero the good side of that kasi yung process na nung nandun ako sa stage na yon, nakita ko yung mas more na kaya kong gawin compare sa dati kong setup. Kasi kung dati iniisip ko is pang sarili kong luho, pang date, pang chicks, pang bisyo ko. Ngayon kasi parang it given me more desire or more parang reason to live, or more mas kailangan kong galingan sa buhay na to. Kasi may umaasa na sa akin. Hindi lang yung girlfriend ko. Kumbaga, I have 2 mouths to feed under my roof. Kasi I'm making my own family na eh. So parang wala nang question yun na kung ready ka ba or hindi. It's just tayuan mo kung ano ang nandyan sa harap mo. Kasi ano na yun eh. Kumbaga parang wala nang atrasan yun eh. Kasi pag umatras ka pa, mas mahihirapan ka lang. Marang pinapatagal mo lang yung process mo being a man. Kasi yun din yung nakita ko sa past ko na yung pagkabinata ko, alam mo naman yung pagkabinata ko, dami kong naging hindi magandang past. Lahat ng bisyo, lahat din ng babae. Pero dumating kasi ako sa point, naging question ko, lagi kong question is, eto na ba? Eto na ba yung gusto ko? I mean, eto na ba yung... Kumbaga lagi ko kasing question pag nandun na ako sa isang gusto ko, okay na, tapos na to. May susunod pa ba? Ano susunod nito? So laging wala akong contentment. After ng isang babae, break kami, next na naman. Break kami, next naman. So parang during that process, na-realize ko na nakakapagod din. Unang-una. Kasi parang kahit sabihin natin na naglalaro ka lang, or sabihin natin na, alam mo yun, na binata ka eh. Andun pa rin sa point na darating sa buhay na mapapagod at magsasawa ka. And umpisa kasi nung lumabas na yung si Aki, baby ko, iba yung saya, iba yung happiness na naramdaman ko. Lalong-lalo na yung nakita ko yung mag-ina ko,
Every time na umuwi ako sa work, yung which is yung doon pa nga sa Quezon City, yung sa ko sa TAF, minomotor ko palagi yan, di ba? 3 hours, 4 hours biyahe ko. Kasi doon pa nga ako gumagawa sa bahay ng mga bikes. Every time na umuwi ako, tulog na sila, nakapagod sila. Pero every time na nakikita ko sila mag-ina, dalawa, kahit anong pagod ko, nawawala. Parang naalala ko yung feeling na gumigimik ako nung kabataan ko after shoot, after event natin, pagod-pagod na kami ni Jeb. After shoot namin nun sa mga wedding gigs, minsan natatapos na tayo alas 2, ating gabi na. Pero hindi kami napapagod, di ba? Kasi gusto namin, no? May energy pa kami pang party. Kasi masaya kami at andun yung hype namin na party, tara, party, Boracay pa. Parang ganun yung naramdaman ko. Pero another stage siya ng buhay ko. So, it was like another season ng buhay ko na ibang happiness ang nararamdaman ko every time na umuwi ako na nakikita ko yung mag-ina ko. At yun yung ayaw ko na sana hindi ako magsawa. Kasi yun yung nakakatakot sa akin eh. Baka dumating sa point din na parehas din dun sa nangyari sa mga unang season ko, na what if dumating din na magsawa ako na umuwi ako sa bahay na nakikita ko yung anak ko at asawa ko na tutulog, wala nang happiness, wala nang ganon. Yun yung kinakatakutan ko, na baka pagising ko mapagod ako or magsawa ako. Pero I am praying na i-remind sa akin ni Lord na kung ano ba talaga yung ano ba yung plano niya sa buhay ko. Pero yun din, for me it's umpisa nung nagka-baby na kasi talaga ako. Gusto kong proteksyonan to, family ko. It's my family and I don't want to destroy it. Kahit anong mangyari, poproteksyonan ko tong pamilya ko. Eventually kasi parang darating ka na rin sa point na hindi na emotions. Hindi na siya yung tipong kung ano yung nagpapasaya sa'yo sa moment na to. Hindi na importante sa akin kung ano yung ngayon na nagpapasaya sa akin, ano yung ko. It's more of commitment, choice, na in the end of the day, mas pipiliin ko pa rin yung family ko, yung binuo kong pamilya. Kahit ano man yung pinagdaanan ko na pangit noon, it helped me kung ano ko ngayon. I mean, hindi dahil sa mga excess ko, hindi dahil sa mga kagaguhan ko, hindi ko makikita yung buhay, how beautiful life is right now, kung hindi dahil din sa mga past. Every time na may problems, nag-aaway kami ng mag-asawa, may aaway-asawa, o nahihirapan ako, andun nagre-remind sa akin na another stage to ng buhay, another season to ng buhay ko, na I'm excited to ibibigay sa akin ni Lord, na alam ko na hindi niya ibibigay sa akin tong problema na to para pahirapan ako, kundi ginugroom niya ako. What's next? What's the next chapter on my life? We're living in a world, in reality, na there are some people na, di nila kaya, what can you say about those who are going through the same thing? Not necessarily na pregnant din nila, or it's just taking responsibility. Well, I'll be speaking on my personal na lang. Kasi hindi ko naman pwedeng i-judge yung mga guys na hindi pa kayang panindigan yung mga nabuo nila. Na sana nilabas na lang nila, pinotok na lang nila, di ba? Well, Pwede ba itagay yun? oo naman. Sabihin natin. Beep mo na lang. Well, sa akin kasi, personal experience ko again, naranasan kasi namin, kaya kami tol, nila kuya mo, nila Ate Krisa, Janeb, hanggang kay Janeb actually, yung
mabuhay na, na alam mo yun, naghirap tayo. Naghirap kasi tayo eh. So naranasan namin ano ang hirap. Naranasan ko yung hirap na buo yung parents ko. What more? Kung broken family o kung isa lang yung parents mo. Ayaw kong maranasan yun na kahit sabihin natin na hindi ko gusto yung babae, pero anak ko yun eh. Yung hirap na naranasan ko, mas grabe pa yung hirap na mararanasan niya kasi nag-isa lang siya kung iniwang ko. Kumbaga parang ano lang yan eh. Naranasan mo na nga yung hirap nun eh. Paparanas mo pa sa anak mo. So for me, kung ano yung hirap na naranasan ko nun, as much as possible, ayaw ko na iparanas sa anak ko. You want to break the cycle. Yes. Yes, yun din. Kasi, once kasi na nagka-baby ka na, ang unang tumatakbo sa isip ko, hindi na ako eh. O hindi na si Isa, ano mararamdaman ko, ano mararamdaman niya. It's always yung baby. Paano si Aki? Paano anak natin? Pag ganito gagawin natin. Paano ang mangyayari kung ganito? So, laging siya. Actually, ang baby ang baby yung isa sa magiging strong foundation yung dalawa. Na pag dumating sa point na kunyari maghihiwalay na kayo, titingnan niyo yung bata. Tiningnan niyo yung bata. Probably other people will say na okay lang kasi ano na to, nasa 20th century na tayo. Parang normal na yung single mom, single dad. For me, hindi eh. Society composed of family. Yeah. Nagkaroon tayo ng family na broken family. Ang society natin, hindi na ganun ka-strong ang foundation. Yeah. Kaya mapapansin mo, karamihan din ng generation ngayon, parang ang soft, mas mataas na rin yung suicidal tendency. It's because of broken families. Compare dati kasi wala ngang depression eh. I mean, may mga depression talaga noon. It exists pero na-pamper ng masyado yung generation. At naniniwala rin kasi ako na kasabihan na hard times create tough men and good times create weak men. So kung titingnan mo ang generation natin ngayon, andun tayo sa karamihan ng mga generation natin ngayon is andyan na kasi lahat yung sagot, andyan na rin lahat ng gusto nila at their fingertips, kumbaga dahil sa technology. Wala na yung hustle hard, wala na yung ganun, kumbaga wala na yung hirap, konting hirap, aangal na kagad. Hindi nakita ko sa generation. I mean, I'm blessed siguro dahil pinanganak ako sa generation ng yung from digital age to From analog to digital age. Andun ako sa ano na yun. Nakita ko yung pag switch. Pinaka point talaga is yung responsibility for me. Yun nga, it's when you left your partner, ang bata talaga ang kawawa. Ang bata talaga ang magsasuffer. So kung anong hirap na naranasan mo ngayon sa buhay mo, mas sobra pa mararanasan ng anak mo pag iniwan mo. That's for sure. Yeah. It won't reflect now, pero in the future. In the future. Kasi una-una, magiging iba yung pananaw niya having a relationship, having a married or a partner. Kasi kung single dad ka, iisipin ng anak mo, kung lalaki yung anak mo, most likely magiging pareha sa'yo. Speaking of generations, though, what can you say about yung usong-uso ngayon? The hookup culture. Hookup culture, situationships, alam mo yun, F-buddies. What can you say about Well, now? hookups and mga one night stands, mga ganon. No, not just one night stand. It's normalizing na. Parang,
let's do it casually. So, Parang pag trip kita, trip mo ako, let's Oo. go, ganon. with no labels. And I realized that love is so rare and it's so valuable compared to sex is freely given. It's very cheap. You can get it anywhere. But they can't afford love. Really. Real love, I'm talking about real love. Commitment. Yeah, yun yun. commitment. Commitment. You know. So what can I say about that? Well, yun nga eh. Yun yung isa sa mga impact na actually na eto na, nakikita na natin yung mga result niyan was probably yung parents niya, broken ano rin. Yan na yung mga results. Results and also nakikita rin natin sa environment natin na nagiging norm. Na normalize na yung ganyan na okay na yan, kahit hindi kayo kasal, that's fine. Yeah. Basta you don't love and mag-fuck, that's okay. Go ahead, get sex, normal. Well, siguro kasi ngayon, I mean, nadaanan ko rin yung ganyan, pero ngayon kasi talagang parang andali na lang eh. Sobrang dali dahil una-una dahil sa mga dating app. Yeah. Kasi dati kakaunti lang, I mean, meron man may Yahoo Messenger yung ginagamit namin dati noon. Wala pa kaming dating app kasi noon eh. Wala pang mga Tinder noon eh. I mean sa mga ano namin ka-hype namin kumbaga same circle of friends lang. Meron akong friend na until now andyan pa rin siya sa, well, hindi na pala. Kakakasal niya lang last 4 months ago. Isa yung bago siya kinasal, nag-usap kami. 10 years siyang single. Sabi niya sa akin, kasi matagal ko rin siyang naging tropa kasi halos lagi ko siyang kasama sa mga parties and everything, kabisyo, classmate ko siya sa kalokohan, kumbaga. Sabi niya sa akin, ang hirap pala na masanay ka sa hookup, sa relationship na ganun. Kasi darating sa point na hindi mo na alam paano maging totoo or sabihin natin maging #boyfriend material. Kasi sa tagal niya kasing naging single, 10 years siya naging, alam mo yun, hookups lang na hookup. So every time na gusto niyang seryosohin yung babae, pag sober siya, talagang wala siya as in, useless siyang tao, parang ganon. Dahil nga nasanay siya dun sa bar na setup na painumin mo siya, smoke siya, goods mo siyang kausap. Ang galing niya, kumbaga, he's a good guy, very charming and everything. Pero pagdating talaga sa relationship, bullshit siya. I mean, inaamin niya naman. Tapos natutuwa ako kasi yun nga, nung nakilala niya yung girlfriend niya, well, yung wife niya ngayon, nag-balance dun sa lifestyle niya. Darating yung time na makakahanap ka ng katapat mo. Meaning, yung babalanse sa ano ang lifestyle mo. Ang ganda na sinabi mo, nung makahanap ka ng katapat mo. And sometimes, nami-misinterpret natin yun. Yung katapat mo, yun yung parang challenge. Ayan, matcha-challenge ka dito. Pero it's not really about yung challenge yung hindi agad kumakagat sa'yo. It's not about that. It's about the person who will balance your lifestyle. Basta magiging catalyst siya ng buhay mo. That would make you a better person. Ano masasabi mo, ma-advise mo sa mga youngsters na who needs to step up, or why do they need to step up, you know? Chivalry is not dead. Meaning, there's still few good men, hindi boys out there. So, boys, you need to step up. Hindi pa huli ang lahat. Hanggang buhay ka,
kayang-kaya mong i-correct yung mali mo kung may mga natalikuran ka mga responsibilidad. Still, you still have a chance to prove that you're a man. Yung anak mo or yung mga responsibilities mo, hahabulin ganyan hanggang sa hukay mo. At wag mo hintayin na matanda ka na at saka doon mo pagsisisihan yung sana. Kasi pagiging man, it's not about being strong or not being also that you can provide. For me, being a man is how to be a responsible, yung commitment na tinatawag. I want to leave a legacy na hindi mahihirapan yung anak ko. Na, anak ni Jad, Jinko yan. Jinko kasi yan eh. Ayaw kong magkaroon ng impact na, Jinko yan. Ganyan sila talaga. Mga ano yan eh. Ganito yan eh. Kasi, di ba nga sa Bible, ang unang sinasabi, son of Jacob. Son of ganito. The daughter of ganito. Ang dinadala kasing pangalan nun was the first name dahil kilala sila. Ngayon kasi ang dadalhin mo is yung name. Ayaw ko madungisan. Jinko yan. The son of Saint Jad Jinko or the daughter of Saint Jad Jinko. Na maganda. Yung naitulong, hindi pangit. Kumbaga parang gusto ko yun nga, i-preserve ang name. Not only my name, but it's God's name. It's God's name talaga. Na nakilala yung family ko, Jinko, it's because it's God's gift. It's God's promise. Mawala man ako sa mundong ito, nakilala yung pangalan ko dahil sa Kanya, dahil kay Lord. Ako okay na ako dun. Okay na ako kasi alam ko na safe yung anak ko. Legacy at magiging legacy ng anak ko, magiging family din ng anak ko. Kasi andun yung andun yung respeto. Kasi nga iba kasi pag iniwan mo yung, di ba, pag sinabi mo, Sobel yan. Ayala yan. Matindi kasi yan yung sinasabi nila na old money. Pero for me, it's not about money. It's more on Jinko, maganda yung naging maganda yung mga anak niyan. Naging magandang example yan sa society. Naging malaki yung impact niyan dahil sa ganyan. Maraming naitulong na tao yan. Habang nandito pa tayo sa mundo, to bless other people na nangangailangan sa Kanya. Kasi naniniwala ako na God uses people to help other people para ma-realize niya na ma-realize ng tao na God is alive. So I believe na yun, na sa teenager, karamihan ng mga boys na hopefully ma-realize nyo na you're not only bringing your name, but also you're bringing your lolo, your dad's name with you. So, kung nagkaroon man kayo ng pangit na image, yung lolo or papa nyo, nasa sa inyo ang power how to break it, or kung gusto nyo i-continue yan, or mas sisirain nyo pa. Pero as for me and my house, we will serve the Lord. And dahil boarding na. Thanks, big bro. And sa mga susunod pa natin, The Walks of a Man. See you soon sa susunod na podcast namin. Bye-bye. You did that for real, huh? My man.